Eto na naman tayo sa tanong ko mga tol. Pero this time baka magustuhan ninyo itong tanong and pretty sure magugustuhan ninyo ito mga tol sapagkat ang tanong natin ay gusto nyo bang maaresto si Senator Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla, Loren Legarda at kung sino pa na magsasagawa po dyan ng Blue Ribbon Committee hearing ng illegal. Kung kayo po'y sumasang-ayon o nagugustuhan ninyo, ito pong pag-aresto sa kanila kung sakasakali, mag-comment po kayo ng 1. Type 1, nais ninyong maaresto ang mga binanggit po nating senador kung sila po'y magsasagawa ng illegal na hearing ng Blue Ribbon. Kung kayo naman po'y nagdi-disagree, di i-comment nyo lamang po ang 2, pero malamang sa malamang gustong-gusto ninyo yung tanong natin. Kasi ang nakikita ko, puro 1. Bakit po natin ito binabanggit at bakit po ako nagtanong? Kasi nagpahayag po si Senator Erwin Tulfo ngayon lamang sa balita na hindi niya sisinuhin, hindi niya sasantuhin, wala siyang pakailam kahit dating Senate President. Ipapa-aresto niya mga tol. Ang tinutukoy niya, yung mga pangalan ng mga senador na binanggit natin sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Yan ang gustong-gusto ko kay Senator Erwin Tulfo. Matapang talaga. Dinadala yung pagiging broadcaster ngayon sa kanyang pagiging senador. No? Pero bago tayo dumako dyan sa balita na yan, marami pong mga balita na nangyari po sa mga nakalipas lamang na oras. Unang-una, ito. Si Curly Discaya at iba pa, pinapa-aresto na po ng korte. Basahin ko po ito pong balita mula po sa ABS-CBN News. Pinaaresto ng korte ang kontratistang si Curly Discaya na nahaharap sa kasong malversation na inihain ng ombudsman kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Kasalukuyang nakadetine sa Senado si Discaya dahil sa contempt. Kasama rin sa pinatawan ng warrant of arrest ang kanyang asawa, si Sara, dating DPWH Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at 7 iba pa. Ngayon, ang maganda dito mga tol, matetest ngayon kung sino ba talaga ang merong lehitimong kapangyarihan sa Senado, partikular sa majority leader. Kasi dito natin makikita yung ini-insist ni Alan Peter Cayetano na sila daw po ang lehitimong administrasyon sa Senado. Kung sila ang magdadala kay Curly Discaya papunta sa korte, maniniwala po tayo ngayon na sila ang lehitimo dyan. Pero malamang sa malamang hindi po yan mangyayari. Sapagkat ang nakikita kong mag-uutos bilang pagtalima sa kautusan ng korte sa warrant of arrest para kay Curly Discaya, ang mag-uutos nito ang acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. At i-course niya yan, syempre, sa majority leader at ang majority leader i-course sa Sergeant at Arms. At ang Sergeant at Arms makikipag-coordinate sa ating law enforcement authorities para po i-transfer itong si Curly Discaya sa kustodiya po ng korte. Kaya yan test of power yan mga tol. Ayon kay Attorney Jesus Palsis na nakita ko lamang kanina yung kanyang post. Kaya tandaan po natin yan At sino-sino ba yung mga kasama ni Curly Discaya sa kasong malversation of public funds or property? Ang mga kasama niya po ay sina Merge Haron Caparas, Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, Ernesto Cosay Galang, Norberto De Leon, Lorenzo Alcoriza Pagtalunan, Juanito Querenel Mendoza, Floraline Yutuk Simbulan, Maria Roma Angeline Discaya Rimando, and siyempre si Cesara Rowena Cruz Discaya and Pacifico F. Discaya. Para po iyan sa paglabag sa Article 217 ng ating Revised Penal Code or malversation of public funds or property. Talon tayo sa balitang isa pa. Ito naman po ay may kaugnayan sa reklamong plunder, ang paglabag sa PD 46 at indirect bribery nito pong si Senator Rodante Marcoleta. At kaugnay nga po niyan, nag-file na po ng counter affidavit
si Senador Marcoleta. Ayon po dito sa balita ng ABS-CBN News, Senator Rodante Marcoleta has submitted a counter affidavit to the Office of the Ombudsman addressing his alleged failure to disclose 75 million pesos in campaign donations in his statements of assets, liabilities, and net worth. And I'm very curious, ano kayang nilalaman ng counter affidavit nitong si Rodante Marcoleta, considering na ang mga ebidensya po laban sa kanya ay siya rin mismo ang gumawa. Bakit po natin sinasabing siya mismo ang gumawa? Inamin niya po kasi sa kanyang pagsagot sa COMELEC na siya po ay tumanggap ng 75 million pesos sa panahon na siya po ay kongresista pa, no? Kaya napakahirap pong pabulaanan ngayon na meron pong pagtanggap ng pera or indirect bribery at saka paglabag sa PD 46. Medyo magiging matindi ang legal battle dyan pagdating sa plunder, kasi ang kailangang i-establish ng ating prosecution or ng ombudsman ay yung tinatawag na ill-gotten wealth. Sa bagay, kung yung 75 million pesos na yan na inamin naman ni Rodante Marcoleta na tinanggap niya ay mapapatunayan ng ombudsman na ill-gotten, baka pumasok po talaga sa kasong plunder, considering na ang amount involved ay 75 million pesos and the ceiling amount para po sa plunder ay at least 50 million pesos. Hindi ko pa naisama dito yung balita tungkol po doon sa isang DDS na doktor. Banggitin na rin po natin. Yung DDS na doktor, kilala nyo ba kung sino yon mga tol? Si Dr. Lechon. Mukhang malilitsyon talaga ngayon. Mukhang malilitsyon si Dr. Lechon. Kasi dito po sa balita na ibinahagi po natin sa ating profile sa pamamagitan ng balita ng Bilyonaryo News Channel, nakalagay po dito, Public Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon, DDS naman ito, has been suspended for 6 months by the Philippine College of Physicians after the organization found him liable for serious violations of its code of ethics, including defamation and unethical public statements against fellow doctors. O yan ha, yung lechon, malilechon siya ng 6 months. Suspendido ito pong si Dr. Lechon for 6 months ng Philippine College of Physicians. Ngayon, ano po itong pinag-uusapan nating main topic o balita? Katulad po nung pag-uumpisa natin kanina, and I'm sorry na walan tayo ng audio, pero maraming sumagot po sa inyo, nais yung makulong, arestuhin itong sina Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador. Dito kasi nag-ugat lahat yan mga tol sa kanilang illegal na hearing o tinawag po ng majority block sa kasalukuyan na bogus hearing. In fact, si dating Senador Antonio Trillanes magpapile na po ng kriminal na kaso laban po kina Cayetano at Rodante Marcoleta, kasama nitong wag na po nating tawaging 18 ex-Marines. For the last time kung tatawagin yan mga tol. Pero tatawagin na po natin sila ngayon mula sa araw po na ito na 18 Marites. Kasi nakikiusap po ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Navy in particular sa balita po na ito na aking pong babasahin, sila po yung nakikiusap na huwag na pong i-address ang mga yan bilang ex-Marines, kung hindi itawagin na lamang po sa mga pangalan nila, no? Ito po yung mensahe ng AFP Public Affairs message. Pero tayo naman po, tatawagin na lang natin silang 18 Marites. Ayos ba yun mga tol? 18 Marites. Ha? O, sige, basahin ko muna to. Ipatranslate natin in Tagalog kay ChatGPT ang mensahe ng AFP Public Affairs. Translate in Tagalog. Sabi po dito ni Colonel Serges A. Trinidad ng Philippine Army, ng Chief of Public Affairs Office, nakikiusap po sila, no? At eto na nga po, basahin, hiniling ng Armed Forces of the Philippines na iwasan ang pagtukoy sa mga nagpapakilalang bagmen ni dating Congressman Saldico na sangkot sa Senate proceedings bilang Marines o dating Marines. Magalang po naming hinihiling ang pagiging tumpak sa pagtukoy sa mga individual na sangkot sa kasalukuyan mga pagdinig ng Senado o sa Senado. Bagamat may ilang ulat
na sama-samang tumutukoy sa kanila bilang mga Marines o ex-Marines, mahalagang tandaan na hindi na sila aktibong serbisyo militar, hindi na sila nasa aktibong serbisyo militar noong panahong naganap ang mga kilos at alegasyong kasalukuyang pinag-uusapan. Ang mga ito ay isinagawa nila bilang mga pribadong mamamayan at hindi sa ngalan ng Armed Forces of the Philippines. Dapat ding linawin na hindi lahat ng mga individual na tinutukoy ay dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Dahil dito, ang paggamit ng katawagang Marines ay maaaring hindi sinasadyang magbigay ng impresyon na may kinalaman o partisipasyon ang AFP o ang Philippine Marine Corps bilang institusyon. Para sa mga tumpak na pag-uulat, magalang naming hinihikayat ang paggamit ng kanilang mga pangalan o kaya'y tukuyin sila bilang mga saksi, mga nagsumite ng sinumpaang salaysay o mga dating staff bodyguard ng mga kinaukulang personalidad kung naaangkop. Hindi tayo susunod dito sa pakiusap ng Public Affairs Office ng AFP sa mga katawagang iyan. Pero nirerespeto natin at susundin natin ang kanilang panawagan. Bagkus, tayo po'y magbabansag at marami naman nagbansag na dito sa mga 18 Marites na ito. Simula ngayon, ang tawag na po natin sa kanila ay 18 Marites. Ha? Ito pong 18 Marites, tumistigo po ito sa bogus hearing last June 4, yesterday. At dahil nga po dyan, sila po ay nalalagay din ngayon muli sa panibagong kasong kriminal. In fact, ito nga po yung post ni Senator Ping Lacson. Posibleng humarap sa kaso ang mga nagbigay ng testimonya at iba pang lumahok sa Peking Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Kasama po sa mga maaaring makasuhan at indeed makakasuhan ay ito pong 18 Marites. 18 Marites matatawag ko pa, no? At dahil nga po sa pagmamatigas nitong si Alan Peter Cayetano, kaya po siya nagpatawag pa rin ng Blue Ribbon Committee bogus hearing na yan. Pero ito pong si Attorney Lorna Kopunan, meron pong kaunting banat diyan kay Alan Peter Cayetano, and I agree sa banat po na ito ni Attorney Lorna Kopunan. Sabi niya, I think he, referring to Alan Peter Cayetano, is delusional. Naniniwala po ako mga tol, tama itong sinasabi nitong si Attorney Kopunan na delusional. Ito pong si Alan Peter Cayetano at inihambing niya pa ito sa pangalang Caligula. Ito pong Caligula, nung tiningnan ko po sa ChatGPT, ay bahagi po ito sa kasaysayan bilang naging emperor po ng lumang Roma. No? Napakasama po ng tao na ito na ang mga paghihirap, persecution, pagpatay sa kanyang mga nasasakupan ay mistulang tinatawanan niya lamang. Hypothetical or illustrative metaphor lamang po ang ibig sabihin dito nitong si Attorney Lorna Kopunan nang sinabi niya, parang Caligula. When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. No? Ganon kalupit. Ito pong Caligula na ito na ikinukumpara ngayon nito pong si Attorney Lorna Kopunan kay Alan Peter Cayetano. Saan ka ba naman nakakita mga tol na sa kanyang pamumuno parang baliwala lamang ang pagbagsak ng integridad at dignidad ng Senate of the Philippines. Biruin mo, in just almost a month from May 11 to June 3, grabing kahihiyan ang inabot po ng Senado, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa harapan po ng international community. At alam naman natin na ang mga stand ngayon, partikular ng majority block dyan po sa Senado ay nakabase po sa batas. Yan ang paniniwala ko, ayon na rin po sa pagpapaliwanag ng mga legal expert. At ilan lang naman yung mga sumusuporta kay Alan Peter Cayetano, kaugnay po ng kontrobersiya ngayon sa leadership diyan po sa Senado. Although may mga abogado na nagtatanggol sa kanya, alam naman natin ang leaning ng mga yon, mga DDS. Pagka DDS, alam natin na kahit anong pagpapaliwanag, kailangan papabor para lagi sa kanila. Pero sino-sino ba ang mga naniniwala kina Cayetano in particular? O siyempre, ang puganteng si Harry Roque, ang abogado ng mga kriminal na si Perdi Topacio, no? Kasi may mga convicted naman client itong si Attorney Ferdinand Topacio Tapos mga alleged criminal, ano?
O kaya po natin tinawag na abogado ng mga kriminal. Baka kasi idemanda tayo ni Atty. Ferdinand Topacio kung papatulan tayo niyan, ano? O ikatlo, si Mike Defensor. O ito naman ay may mga kakibat din na kontrobersiyang kinakaharap. Yung Banat Bay, Crisette Chu, Sasot, other DDS vloggers. Pagdating kay Gatchalian, no? Kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, na ngayon Senate President pro tempore, sino ang mga sumusuporta? Nangunguna ang Integrated Bar of the Philippines. May mga abogado ngayon, sinasabi nila hindi raw po collective o hindi daw po buong consensus yan ng IBP o ng individual lawyers. Yung pahayag ng Integrated Bar of the Philippines still, kahit anong sabihin ninyo, mas maraming mga miyembro ng IBP ang naniniwala na legitimate ang posisyon ngayon ni Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Nandiyan din po ang pahayag ng mga dating Senate President. I-share ko na rin po ito. Basahin po natin ang joint statement ng mga dating Senate President na sina Juan Miguel Zubiri, Franklin Drilon, Tito Soto, at saka sino ba yung isa? Nakalimutan ko, Coco Pimentel, no? Ayan, hanapin ko lamang po yung shinare natin na post. Ito po yung sinasabi. I'm sorry, hindi pala ako nakalagay doon. No, i-share ko lamang sa inyo yung post kani-kanina lamang nito pong mga former Senate President na nananawagan po sila ng isang maayos na Senado, no? Sandali lamang at saan ba banda yon? Ito. Sabi po dito, naka-English na naman, kaya ipapatagalog na naman natin kay ChatGPT. Translate in Tagalog, Statement of Former Senate Presidents on Senate Brouhaha. No? Yan. Pahayag ng mga dating Pangulo ng Senado ukol sa kaguluhan sa Senado. Hunyo 5, 2026. Kami, mga dating Pangulo ng Senado ng Republika ng Pilipinas, ay nagsasalita sa panahong ito ng pagsubok dahil sa aming magkatuwang na moral na tungkulin sa institusyong minsan naming pinangunahan at pinarangalan. Bilang mga dating humawak ng martilyo ng Senado or gavel, alam namin na ang pinakamataas na tungkulin ng isang Senate President ay hindi ang kumapit sa posisyon, kundi ang iwan ang institusyon na mas matatag, mas iginagalang at mas mahigpit na nakatali sa panuntunan ng batas kaysa noong ito ay kanyang natagpuan. Nananawagan kami sa lahat ng kasalukuyang senador, anuman ang kanilang grupo o kinabibilangang panig, na bawasan ang mga pampublikong pahayag na nagpapababa sa dangal ng Senado at nagpapahina sa tiwala ng mamamayan dito, na limitahan ang kanilang mga hindi pagkakasundo sa plenaryo at sa mga wastong forum kung saan maaaring suriin ng publiko ang mga argumento at mga boto, at unahin ang mahalagang gawaing kinakaharap ng Senado tulad ng ekonomiya, seguridad sa pagkain at enerhiya at katarungan. Sa halip na mga panloob na maniobrahan sa politika, hinihikayat namin ang lahat ng miyembro ng kapulungan na agad lutasin ang krisis na ito alinsunod sa konstitusyon, mga tuntunin at matagal nang umiiral na mga kaugalian. Hindi kayang tiisin ng bansa ang isang hindi matatag na Senado sa panahong lumalala ang mga hamong pang-ekonomiya, mga banta sa seguridad at lumalaking kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Yan po ang joint statement ng former Senate President na sina Senator Aquilino Pimentel III, Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Vicente Soto III, at Senator Frank Drilon. Ngayon, puntahan na po natin ang isang unang pagsuway dyan sa pakiusap. Nakikiusap yung mga former Senate President. Pero, nagbababala lang naman si Senator Erwin Tulfo. No, hindi naman siya nang-aaway dito. Gusto niya lang i-establish ang rule of law. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po ng babala ni Senator Erwin Tulfo para sa mga magsasagawa ng illegal na hearing diyan po sa Senado. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano
ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Git ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I Yan. promise. Kahit na sinador Yan ang gusto ko sa'yo, Senator Erwin Tulfo, no? Talagang matapang na pahayag yan, mga tol. ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President. Ngayon, subukan mo, Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung sino mananaig sa inyo ni Senator Erwin Tulfo. Seryoso to, no? Talagang seryoso Senator Erwin Tulfo dito sa kanyang mga sinasabi. Dati kang Speaker of the House. I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibit-biting kita, kuliluhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Ayos, di ba? Ang sarap siguro makita nun, mga tol, ano, binibit-bit ni Erwin Tulfo si Alan Peter Cayetano, no? Kinukwelyuhan. Sana hindi na dumating sa punto na ganun. Seriously speaking, mga tol. Kasi sa huli, kawawa tayo. Kawawa po ang mga Pilipino kapag patuloy na nag-aaway-away itong mga senador. Pero syempre, kakampihan natin dito si Senator Erwin Tulfo. Tama po yung kanyang ginagawa Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Grabe ang inabot nyo, no? Hindi naman dinedeny ni Mike Defensor na kayo'y tinutulungan. Hindi niya dininay yung 5 million pesos. Ang sinabi nga ni Mike Defensor, ano ngayon kung nagbibigay ako sa kanila? Sabagay, private funds niya naman yon. Merong interview kasi si Mike Defensor na pinagmamayabang niya pa na talagang tinutulungan niya itong mga Marines, itong 18 Marites. Naku, nagkamali na naman ako. Sorry po, Armed Forces of the Philippines, 18 Marites, tinutulungan itong si Mike Defensor. Ang alegasyon, partikular doon sa isa daw po sa miyembro ng 18 Marites na yan na kanyang manugang, 5 million pesos daw po ang ipinangako sa kanila nitong si Mike Defensor ayon sa balita. And ang naibibigay pa lamang ayon po doon sa manugang ay 700,000 pesos. Biruin mo, nakatanggap kayo ng 700,000 pesos although ang pangako is 5 million pesos. Kapalit naman itong samot-saring kriminal na kaso. Nandiyan ang mga nagkaso sa inyo na sina dating NSA Eduardo Anyo, si Father Flavi Flaviano, si Congresswoman Leila de Lima, merong mga kongresista somewhere in Mindanao na nag-file din po ng kaso, di ko na matandaan ng pangalan. Tapos si dating Senador Antonio Trillanes, nandiyan itong ngayon si Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo. Paano yan? Multiple counts of cyber libel. Tapos may mga kasong perjury pa. Sasapat ba yung 700,000 pesos each kung yan talaga ang naibigay sa inyo para sa perwisyo na binigay sa inyo? Biruin ninyo, makukulong kayo, magmumulta pa. Kulang na kulang yun. Maihalimbawa ko lamang, bagamat kailangan natin tulungan si Mami Peng, naparusahan siya ng paglabag sa batas, cyber libel. Magkano multa ni Mami Peng? 300,000 pesos for 3 counts. Kayo, multiple counts, baka hindi bababa sa 10 ito. Di kung 300,000 pesos sa 3, kung hindi bababa sa 10 each kayo, di 1 milyon mahigit ang imumulta ninyo. Di ba kayo naawa sa sarili ninyo, mga 18 Marites? Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo.
Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We're inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila, and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usa, yung aming Yan yung sinasabi ko kanina pa, no? Nung sinasabi nitong si Mike Defensor ngayon na nakabase daw po yung kanilang pagdalo sa iuutos o sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi ang kinikilala nila na Senate President, still si Alan Peter Cayetano pa rin. Sige, magkasubukan. Ganito lang naman ang mangyayari dyan as explained by Senator Erwin Tulfo. I-issuehan kayo ng subpoena sa Monday. Kung kayo'y pupunta, good. Pero pag pumunta kayo, dahil nga marites kayo, malamang sa malamang nagsisinungaling kayo, makokontempt kayo, and eventually makukulong din kayo dyan sa Senado. Yung option nyo naman na ikalawa, hindi kayo pupunta sa Monday, kaya ang mangyayari, i-issuehan kayo ulit ng subpoena. Tapos hindi na naman kayo pupunta, i-issuehan na kayo ng show cause order, tapos hindi pa rin kayo magpapaliwanag, kaya i-issuehan na kayo ngayon, masasite in contempt na kayo, and then i-issuehan kayo ng order of arrest. Either way, whether shortcut or long cut or long way, pwede kayong makulong, mga marites. Pinili nyo yan eh. Alam niyo, ako'y naniniwala na ang mga sinasabi nitong 18 marites po na ito, karamihan po dyan, if not at all, sinungaling talaga. Kasinungalingan. po mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan Naka-suspended until further notice na lang kayo eh. dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinadya na ang Kongreso hanggang July. Di ba? Until further notice. Yung pagsasagawa nyo ng hearing, talagang illegal eh. Wala nga kayong secretariat dyan. No? Even yung pagla-livestream sa mga official social media accounts ng Senado, hindi nyo din nagawa. Basically, walang records, walang legal na batayan or walang official na basihan na nagsagawa kayo ng inyong committee hearing na bogus. Ang tangi nyo na lamang na records ay yung live streaming ng mga kapwa ninyong senador at saka yung live stream ng mainstream media na nag-cover sa inyo. Pero officially, sa records ng Senado, wala, Senador Rodante Marcoleta. 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula. Pasensya ka na, Marites Nartates Bernese. Kailangan mo na magpalit ng pangalan mo kasi simula ngayon, 18 Marites na. Pero sisikat ka kasi yung pangalan mo, Marites eh. Lagi natin babanggitin 18 Marites na sinungaling. Ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures. Yan. Pati na rin ang Pati ang special session na yan, may mga ugong na may tatalon daw pong senador mula sa kampo nitong si Alan Peter Cayetano. Ang tanong, sino kaya yon? Pero si Joel Villanueva, pinabulaanan niya na yung kumakalat na mga code card na tinatalikuran niya na si Cayetano. Ayon po sa kanyang text message sa Senate media, wala daw pong katotohanan yun. At ako naman naniniwala kagad sa unang tingin pa lamang mga tol. Mag-ingat tayo sa mga fake news. Alam ko naman na hindi gagawin yun ni Joel Villanueva na magsasalita ng ganun-ganun laban kay Alan Peter Cayetano. Kung sakaling babaligtad yan, magugulat na lang tayo katulad ng ginawa nitong si Chis Escudero. But not like doon sa nakikita nating coat guard na sinasabi niyang iniiwan niya na si Cayetano. Abinbing trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Ilalaban mo yung tama? Sino ba tama? Ang presumptions of regularity sa trabaho ng Senado last June 3, nasa side ng majority na. Ngayon, kung sinasabi mong tama ka,
iakyat mo na lamang yan sa Korte Suprema. Huwag mong iakyat sa social media. Huwag kang mag-live stream sa social media. Inunahan ka pa nung isang teacher Nag-file ng petition sa Korte Suprema para linawin ng Korte Suprema ang kaugnay na pangyayari noong June 3. Biruin ninyo, yung PDP laban na nagpakalat ng balita na sila ay magsusumite ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw po na ito, hindi naman nila tinuloy. Yung teacher pa ang nagpatuloy. Pati yung Senate presidency, ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dali nila sa korte. Tama. Maraming mga loadings Tama. na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary. Ito yung mga loadings na binabanggit ni Senator Kiko Pangilinan, mga tol, na sumusuporta sa posisyon ng majority sa kasalukuyan. Hindi ko na po babasahin dahil paulit-ulit naman na po nating napakinggan at pinag-usapan yung tungkol sa sa Abilino versus Cuenco. Pero ang ilan sa mga dean na nagpahayag ng pagsuporta ay sina Socrates B. Villegas, Adolfo Ascuna, Pacifico Agabin, Jemic Gatdula, Father Ranillo Aquino, si Edmund Tayaw, Antonio Labina, Carlo Cruz, Gary Formoso, Maria Abad, Maria Soledad, Derequito Mawis, Jaime Atchacoso, Marivic Trabajo Daray at marami pa, no? Maubos ang oras natin pag pinagbabasa ko lahat ng mga pangalan po ng mga dean na ito na sumusuporta sa posisyon ni na Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian and Acting Senate President, no? At syempre, napakahalaga din yung paliwanag ngayon dito nitong si Senator Franklin Drilon na na-misinterpret ng ilan natin sa mga kababayang parehas natin sa paniniwala, PBBM supporter o loyalista. May nakita akong isang friend sa Facebook na minumura si Senator Drilon pero na-misinterpret niya po. Hindi niya po sinasabi na mali ang posisyon ni na Sherwin Gatchalian. Ang sinasabi niya nga po ay malinaw. Tama ang posisyon ni na Sherwin Gatchalian base sa presumptions of regularity principle. Kaya kung merong reklamo itong si Alan Peter Cayetano, dali niya sa Korte Suprema dahil ang kinikilala in particular ng Malacanang at ng House of Representatives ay ang leadership ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin dito si former Senate President Franklin Drilon. Kausapin nga natin ang ating pinakamamahal at iginagalang na former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Talaga naman, pag Blue Ribbon ang pinag-usapan ngayon, meron ng the bogus Blue Ribbon Committee. Ang Dalawa si Senator Franklin Drilon ang makakasama po natin ngayon. The one and only Sen Frank. Magandang umaga po, si Peter Atrica muli. Good morning. Good morning, magandang umaga po. Konti na lang, nalipat na ako ng ako ng DWM. Hinihintay ka na nga namin, Sen Frank. medyo ite-text kita, Senator Frank, kasi alam niyo naman ang bayaran dito, variable pay. Barya-barya lang po. Okay. Okay, Senator Frank. So, I mean, this is, kahit na meron pa sinasabi silang may president na ito, this seems like unprecedented in terms of yung gulo sa Senado and how their math is not mathing. So, ano po ba ang tama talaga? Si Senate President Alan Cayetano is still the Senate President as of now, or is he now a sitting duck Senate President? For all intents and purposes, wala na siyang powers at this stage. Ganito po ang nangyari. Noong nagkaroon ng 12 ang present sa Senado pagpasok ni Senator Chis Escudero sa Session Hall, ang teorya po ang posisyon ng grupo ni Win Gatchalian ay mayroong sapat na quorum. Bakit po mayroong sapat na quorum? Dahilan po
ang kanilang bilang, 22 lang ang pwede mag-attend ng session ng Senado sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenco. So, ulitin ko lang, sang-ayon sa desisyon na yun ng Korte Suprema, mayroon ang bilang sa Senado para magkaroon, para determine ng quorum ay 22. Dahilan po si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, wala po sa jurisdiction ng Senado, at saka si Jinggoy Estrada po ay nakadetain. Therefore, 22 lang. Nung pumasok si Senator Cheese. Cheese, nagkaroon ng 12. So, ang bilang po ng grupo ni Gatchalian, meron silang quorum. May quorum sila to reorganize and declare as vacant. Ibig sabihin, pwede i-reorganize ang buong Senado maliban lamang sa Pangulo, sa posisyon ng Pangulo ng Senado. Bakit po? Dahil nakalagay sa saligang batas, para palitan mo po ang Pangulo ng Senado, ay kailangan mo ng 13 boto. 13 regardless of what the number for purposes of the quorum is. Ang kailangan mo 13. So, yun po ang reglamento na nakalagay sa saligang batas. Kaya ang sinabi, mayroon silang 12. Ang 12 ay pwedeng mag-reorganize ng Senado. Ibig sabihin, ang reorganize ng Senado, ang 12, dahil lahat sila po ay quorum, pwede nilang i-declare na vacant ang lahat na position sa Senado, including the Senate President. In other words, ang theory nila Senator Gatchalian, mayroon kaming kapangyarihan na i-declare na vacant ang lahat ng position, including the Senate President. Ngunit, we cannot elect a Senate President because there are only 12 of us. So, actually, si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore assume the position of acting Senate President. Siya po ang naging acting Senate President. Dahil bakante po yung posisyon ng Senate President. Yan po ang kabuuan na nangyari. Very, very clearly explained, Senator Frank. Pero yung sinasabi naman ni Alan Peter Cayetano na, but they have to elect a new Senate President before I can step down. Is that also true? Pwede nga lang sabihin yun. Wala namang magsasabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Yon ang pinakapunto dyan, mga tol. Sa huli, sa pagpapaliwanag yan ni former Senate President Franklin Drilon, Korte Suprema ang magde-decide. Pero sa ngayon, ang presumption of regularity na kina Sherwin Gatchalian. Kaya inuulit ng marami, hindi ka pwedeng humingi ng ayuda o tulong sa social media, Alan Peter Cayetano. Ang tanging magagawa mo kung talagang gusto mong ilaban ang posisyon mo na wala na sa iyo ngayon ay umakyat ka sa Korte Suprema, which is very unlikely nakakampihan ka pa. Anong masasabi ninyo, mga tol, dito sa pinag-uusapan po nating topic? At babalik lamang ako doon sa unang tanong natin kanina. Nais nyo bang maaresto itong si Alan Peter Cayetano? 10 ng mga senador na kasama niya kung sila'y magsasagawa ng hearing bilang babala nitong si Senator Erwin Tulfo. Kung kayo po'y sumasang-ayon na dapat arestuhin itong mga senador na yan, mag-comment po kayo ng 1. Kung sang-ayon kayo, mag-comment kayo ng 1. Kung kayo po'y nagdi-disagree at dapat wag arestuhin, mag-comment po kayo ng 2. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.